Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, so meron po kasi interview kagabi si Digong. So, kasama niya po si Butanding at saka si Zoraida. So, ito yung interview nila, no? So, picture lang yan. So, si Butanding, si Digong at saka si Zoraida. So, dito nila pinag-usapan yung mga issue na binabato kay Duterte. So, unang tanong kasi dito, no, bakit hindi na ginagamit ng mga Duterte yung SMNI? Eh dati, di ba, meron pang programa dyan si Digong, di ba? Yung gikan para sa China, laban sa China. Di ba? So, ayun, ngayon, ang drama nila ngayon is, meron silang isang Facebook page and then YouTube channel at doon ngayon sila gumagawa ng platform. Actually, parang every week ginagawa na nila to eh. Di ba? So ngayon, panoorin natin 'to. So ang gawin natin, liliitan ko lang yung yung video para hindi po tayo copyright. Channel sa Davao, no? Okay. Para hindi po tayo copyright. Okay, baka copyright tayo eh. Domingo, ang Pogo Yan. Teka lang. Medyo hindi ko narinig. Okay. So panoorin natin 'to ha. Ito yung sinabi ni Harry Roque noong una. Okay, game. Basahin natin 'to. Okay. Gilden, no? At ang sabi ni Andre Domingo, ang Pogo nagsimula as early as 2007 pa. Your take on this, Mayor? Sino yan siya? Congresswoman Luis Tro. Luis. Okay. Si Congressman Luis Tro, mga kababayan, sa hindi nakakaalam, siya po yung bumisto kay Harry Roque na si Harry Roque po talaga ay abogado ng Pogo. Si Congressman Luis Tro po, yung napakatalinong tao po talaga nun kasi abogada rin po yon. So ngayon, ang tanong ngayon dito ni Harry Roque is tungkol po sa Pogo. At regarding po ito sa mga statement nga po ni Congressman Luis Tro. Okay, game. Apo, first termer. Oh, bright siya. Huwag na lang yung pugo. How about the wedding? How about itong masyaw all over the Philippines? Anong masasabi mo, ma'am? Bobo talaga. Or are you just concentrating on pugo? Karami niyang masyaw, wedding. Sakla. O di ba, ngayon na kasi ito alam na natin na ang sinisita ngayon talaga ng house is yung Pogo. So alam niyo yung sagot ni Digong, bakit Pogo lang? Bakit Pogo lang? Eh meron naman tayong wedding, meron tayong casino. Di ba? Alam niyo, ito sarado. Pag binuksan ko to, bobo ka. Tingnan niyo. Tatanga-tanga, no? Basta lang talaga mailusot. Una mga kababayan, wala naman talagang problema kung maayos yung Pogo. Walang problema doon. O well, ang tanong ba dito, yung mga kasino ba na pumasok sa Pilipinas, nangyari ba yung human trafficking? Nagkaroon ba ng money laundering? Nagkaroon ba ng droga? Napasukan ba ng droga? Di ba hindi? Ibang level po kasi yung Pogo. Yung Pogo mga kababayan, diyan po nagkaroon ng human trafficking, ng droga, at saka money laundering. So iba yun. So, bobo ka. Napaka-bobo, no? Napaka-bobo talaga ni Digong para ikumpara yung Pogo sa wedding at saka sa Pogo sa casino. At ang pinaka-nirereklamo natin dito mga kababayan, ito pakita ko sa inyo, no? Yung pinaka-reklamo talaga dito is yung EON number, EON number 13. Ito ito kasi ito real time to eh. Google.com. Okay, google.com. So ngayon, ito para makita ninyo. Sana tayo. Okay. Teka lang, nadoble tayo. Ito pala, kabila pala. So ito hanapin natin to close natin to. So share screen natin yung Pasensya na, medyo matagal to kasi real time to eh. So, ang problema kasi dito mga kababayan, yan, yung EO number 13 ni Duterte. Executive order yun, executive order number 13. So, ito yung problema natin dito kay Duterte. Yan, kita nyo ba? Okay. So, yung EO number 13 mga kababayan, ang nirereklamo ng mga congressman dito, di ba, nag-amyenda, gumawa ng batas, nag-legislate, si Duterte. Ito ang problema dito. At makita natin yan dito. Hanapin natin dito
executive order number 13. Yan. Tapos Duterte legislate. Ayan, no? Teka lang, hanapin natin na. Ayan, ito. Oh, ayan, no? Ito ang problema sa ginawa ni Duterte, mga kababayan. Binaypas mo yung Kongreso. Yung trabaho dapat ng Kongreso na mag-amyenda at gumawa ng batas para po sa Pogo, ang ginawa mo, binaypas mo. Oh, so sabi dito, basahin natin ang sabi dito. Yan naman, may mga ads na naman eh. So sabi dito, oh, ex-President Duterte bypassed Congress. Sabi niya, di ba? So, former President Rodrigo Duterte bypassed Congress when he issued in 2017 Executive Order number 13, which brought Philippine offshore gaming operator online gaming into life, a minority lawmaker said on Wednesday. Oh. So ngayon, kung babalikan natin itong EON number 13, nung binasa ko to, ang alam ko naging problema nila dito is ito. Ito, no? So, dito sa PO number 1869 as amended, granted the Philippine Amusement Gaming Corporation the privilege to right to operate and license gambling, casinos, gaming clubs, and other similar recreation or amusement places and gaming pools, whether on land or sea, patay tayo dyan, no? Within the territorial jurisdiction of the Philippines, while providing that its regulatory authority shall not extend to those authorized, licensed, regulated by IN. So ngayon, mga kababayan, ang ginawa ni Duterte, yung Pogo po kasi, mga ka-streetwise, bago po yan sa Pilipinas. So ang ginawa ni Duterte, pinasok niya po sa EON number 13 nang hindi po dumadaan sa Kongreso. Kasi mga kababayan, kasi kapag bago kasi yung ang isang industry sa Pilipinas, dapat bago papasukin yan, dapat dumadaan po sa Kongreso yan. So, mga kababayan, yung Pogo po kasi talaga, bago talaga yan. Yung sinasabi nila yung Pogo, luma lang, matagal na yung Pogo. Well, in reality, mga kababayan, bago lang po talaga yan, 2016 lang yan. Oh. So ngayon, ang reklamo ngayon ng mga congressman, nag-legislate si Duterte gamit yung executive power para papasukin yung Pogo nang hindi dumadaan sa Kongreso. So ayan nga yung sinabi nga po ng mga congressman po dito. Oh. Andiyan ba si pangalan nito? Si Go Philippines. Oh, hello, Go Philippines, no? Andiyan ba? Yan, follow nyo si Go Philippines 3.0, ah. So yun nga yung problema dito. At nakita natin dito, mga kababayan, yung EON number 13, pinasok po yan nang walang pagdaan sa Kongreso. So bawal yun. So ang tanong ngayon natin dito, mga kababayan, bakit hindi nagsalita yung mga congressman natin? Di ba? Bakit hindi nagsalita yung mga congressman natin nung 2017, di ba? Nung ginawa ni Digong tong batas na to. Teka lang, bigyan natin ng jacket si Go Philippines, no? Okay. O, di ba? Yan sinasabi ko eh. Well, naintindihan natin na talaga nakakatakot talaga si Digong dati. Power tripper yan eh. Di ba? Power tripper yan eh. O, continue natin na, sige. Sa Pogo, bakit ka magpabida dyan sa Pogo? If you want to be a moral person, lahat mo na, lahat ng gambling. Huwag lang Pogo. Because Pogo is a gambling, it's a gambling game. Ay lahat naman ito, Philippine Charity Society. Sugalhin yan, ma'am. So, ratsadahin mo na. Ang labo, mga kababayan, no? Ngayon, di ba, ang labo ni Duterte dito, no? Pinag-usapan dito kasi Pogo. At actually, hindi lang Pogo, EON number 13. Kasi nakita ninyo kung paano sila maglaro ng narrative, no? Dapat kasi ang ginawa kasi dito ni Harry Roque, yung pagtanong niya kay Duterte, hindi lang tungkol sa Pogo, dapat pati EON number 13. Kasi ayun ang pinag-uusapan dito,
yung EON number 30 na ginamit ni Duterte nang hindi po dumaan sa Kongreso para pumasok yung Pogo. Ngayon lang natin nalaman yan. Dati hindi natin alam yan. Ganyan po tayo binaboy ni Duterte, mga ka-street boys. Ginawa pong tanga ng mga ni Duterte ang mga Pilipino. So ngayon, nasagot ni Duterte, kung ganyan naman pala, di lahat na ng gambling pinagbawal. Gago ka pala eh. Ikaw ka nagpapasok ng Pogo eh. Di ba? Sarado. Bobo ka. Digang bobo ka. Walang yan na yan, Pogo pinag-uusapan natin dito, pinapasok mo yung ibang sugalan. At in the first place, ikaw nagpapasok ng Pogo. Walang yan nung nagtakatangahan lang talaga eh. Siyempre, yung mga kababayan nating mga DDS, di ba yung mga DDS, oo nga, Duterte, best president, tanga-tanga ako, galing. Walang yan no? Continue nga natin. Takeru, may isang Pogo tayo noon na panahon ni GMA, pero legal yon. Kaya lang, hindi kasi ito kasi mabigat kasi talaga to. Ito kasi pinasukan pa ng executive order ni Duterte. At saka yung yung online gaming nung panahon nung 2007 yung sinasabi mo, 'di ba? Yung PhilWeb. Yung PhilWeb yun eh. Yung PhilWeb mga kababayan, mga Pilipino po may-ari noon. 'Di ba meron tayong online gaming nung panahon na yon, pero mga Pilipino po may-ari noon, yung PhilWeb nga. So ngayon, yung pagpasok ng Pogo, ibang level yon kasi nga po, mga Chinese companies yon na pupunta sa Pilipinas para magtayo ng online gaming. So magkaiba yun. Ganyan po tayo nililito ng mga DDS eh. Na kinukumpara nila yung PhilWeb dito sa Pogo, magkaiba nga yun. So continue nga natin katangahan nito, no? Okay, game. Bakit ka mag-consider dyan sa Pogo na illegalize? Ganito yan. Nandyan na yan. Lahat ng sugal sa Pilipinas, sakla, antak, nandyan na yan. Pagka rumarami na, kung ikaw na may presidente na ginamit mo yung utak mo, Tapos silisi mo pa. Tingnan nyo Tingnan nyo kung gano'n ka-bullshit to Tingnan nyo kung gano'n ka-bullshit to. proliferation of the gambling game. It's either you have the option to allow it openly in a disorderly manner. Hayaan mo and allow the Pogo operators to corrupt government. Di ba? Sabi ni Trixie. Oo. Hindi. Gayan natin yung mukha ni Trixie. Laki na bunga nun ba? Paano ba mukha ni Trixie? Laki na bunga nun eh. Kasi ikokorrupt niya yung police, ikokorrupt niya yung mayor, congressman, gobernador. Ngayon, ang mabuti talagang gawain mo, sana ma-presidente ka. Para ma-educate ka rin. You regulate. That is really what it is. Regulate. Try to regulate. Sabihin mo, okay, I will allow you, hindi ko na rin ma-control itong mamalaro na ito. It's all over town. Magkuha kayo ng lisensya, magbayad kayo, magkaroon ako ng pera, plus I would have it take doon sa income ninyo. Pero magpaligal, tapos na kumukuha tayo ng pera, may tulong pa natin doong pera sa mga... Ina talaga, bobo talaga, Alam niyo mga kababayan, na-content ko na to eh. Na-content ko na to eh. So ngayon, nasabi ngayon ni Digong, mahina daw po si PBBM. Mahina daw po si Presidente Bongbong Marcos. Kasi nga daw, meron daw pong dalawang pwedeng gawin si PBBM. Ipagbawal yung Pogo or i-regulate. So ang tanong dito mga kababayan, bakit mula nung pinapasok mo yung Pogo noong 2016, bakit hindi mo na-regulate? Tama, di ba? Tingnan nyo kailan ba pumasok yung Pogo? Pogo, tingnan nyo hanapin natin. Punta tayo sa mahiwagang Google. Alam ko talaga, Pogo 2016 yan. Pogo 2016. 2016 po na nabuksan yan.
O ito, sa Wikipedia natin punta. Sa Wikipedia natin puntahan. Oh. So ayan to, malinaw dito Oh. Okay, sabi dito, they have been regulated by the Philippine government since 2016. At the start of Duterte presidency, during this period, the industry flourished and generated significant revenues for the Philippine government. So ngayon, ito yung sinasabi ngayon ng Wikipedia. 2016 mga kababayan, 'di ba? Pumasok na po yung Pogo. And then ito po ay binan ni PBBM nung Pogo, teka lang, ang bilis. Pogo were banned by President Bongbong Marcos in July 2024. Okay. So ngayon, ang sabi ngayon ni Duterte kanina, kung ikaw magaling ka pa na presidente, dapat ang gawin mo diyan itigil mo yung Pogo o i-regulate mo, sabi niya gano'n. So ngayon mga kababayan, ang tanong dito, na-regulate mo ba sa loob ng 6 na taon yung Pogo? Bobo, 'di ba? Kasi kung na-regulate po ni Duterte yung Pogo sa loob ng 6 na taon, edi sana wala nang human trafficking. Sana wala nang money laundering. Sana wala na ring droga sa Pogo. Kung na-regulate mo, gago ka ba? Di ba nakuha niyo yung point? Di ba? At ngayon, ang point natin dito, kung titingnan natin, no, taxation Pogo kung kailan. Taxation, hindi tax lang, tax, Pogo, sign, Duterte. Tingnan nyo ito ay GMA Network, puntahan natin. Yan GMA News Online. So kailan? Kita nyo yung date? 2021. Ayan ang linaw sabi dito ng GMA News, teka lang, lakihan natin. Duterte sign Pogo tax law. Kita mo, di ba? Pinagmamalaki mo na dapat nire-regulate yung Pogo. Ikaw nga Kailan nagkaroon ng maayos na taxation yung Pogo? 2021 lang. So saan napunta yung tax ng Pogo from 2016 no pinapasok mo hanggang 2021 no pumirma ka? At mga kababayan, ito lang po yung nag-iisang batas na dumaan sa legislation regarding sa Pogo. Wala nang iba. Kasi merong isa yung EON number 13, si Duterte yun. Di ba? Nag-bypass siya ng legislative nun. Tapos ito namang taxation ng Pogo, 2021 naman. Dumaan ito sa legislation. So, nasaan yung tax ng Pogo from 2016 hanggang 2021? Tapos sasabihin mo sa amin ngayon na dapat si PBBM nire-regulate yung Pogo. Ganyan ka talaga. Ayoko na talaga sanang sabihan ng masama si Duterte, pero hindi ko talaga mapigilan na tawagin talaga siyang bobo ka. Di ba? Ganyan Ay, Diyos ko. Napaka-ipokrito, men. Napaka-ipokrito nito. Parang siya mismo, parang nagiging ulyanin na siya doon sa mga bagay na ginawa niya noong 2016 hanggang 2022. Nagiging ulyanin na siya sa mga bagay na ginawa niya at sa mga bagay na hindi niya ginawa. Ang kapal ng muka, nasabihan yung Presidente Bongbong Marcos natin ngayon na dapat nire-legislate mo yan. Dapat, di ba? Dapat nire-regulate mo yan. Ikaw nga, di mo nga nire-regulate Di ba? Saan napunta yung tanong natin dito. Saan napunta? Saan napunta yung tax ng Pogo from 2016 hanggang 2021? Akala ko ba kailangan natin yan? Kasi kailangan ng pera ng Pilipinas. Ang tanong dito, bakit 2021 lang nagkaroon ng tax? Di ba? Sakto talaga itong, ewan ko ba, no? So, continue nga natin kung ano pang katangahan nito. Continue. Hospital, medisina, yung walang mapuntahan, walang gamot, walang pagkain. Ayan na naman, poverty porn. Diyan kayo magaling. Walang makain. Hirap ng mga Pilipino, gutom na kami. Diyan kayo magaling. Tapos ngayon, ang sinasabi naman ngayon ni Digong, yung kinikita sa Pogo, ginagamit yan sa ospital, sa blah blah blah, etc. etc. Hindi mo nga
Hindi mo nga na-regulate ng maayos. Wag niyong turuan yung mga Pilipino na maging patay gutom. Turuan yung mga Pilipino na mag-isip na parang mayaman. Ganun dapat. Diyos ko na. O, Jenner Bean. Pakis nga ako, Jenner Bean. Oy, nasa ano ako ngayon ha? Nasa Manila ako, Jenner Bean ha? Hindi ka nagpapakita sa akin ha? Para ma-educate ka rin. You regulate. That is really what it is. Regulate. Try to regulate. Sabihin mo, okay, I will allow you. Galit din no? Para ma-educate ka rin. Para ma-educate ka rin, you regulate. Talaga, napaka-ipokrito talaga matanda to, no? Hindi ko na rin ma-control itong mamalaro na ito. It's all over town. Magkuha kayo ng lisensya, magbayad kayo, magkaroon ako ng pera, plus I would have i-take doon sa income ninyo. Pero magpaligal, tapos na kumukuha tayo ng pera, may tulong pa natin doong pera sa mga mahirap. Hospital, medisina, yung walang mapuntahan, walang gamot, walang pagkain. Yun, that you have to worry. No? No ko ba? Naubusan ako ng salita kay Digong talaga, napaka-ipokrito. Okay lang sana kung ginawa niya to nung panahon niya, hindi nga eh. Di ba? Sir, hindi ba rin naman ando na yung problema, pero ang Kongreso hindi umandar. Dahil yung problema, Trixie, alam mo kung anong problema dito? Yung mukha mo. Ang laki ng bunganga mo. Di ba? Yung laki ng bunganga mo, hindi mo ginagamit sa tama. Ang laki-laki ng bunganga mo, di ba? Ginagamit mo sa panloloko ng mga tao. Ayun ang problema dito. Oh. Walang yan tono kung magsalita, no? Ang problema dito, ang problema kayo. Ano itong mga to? Tapos aangal sila pag may umandar. Eh di, sana gumawa sila ng batas. Kaya nga, so, what is she? Congressman. Congresswoman. What are you doing? Kahit habang nag-criticize siya, wala pa rin galaw dun sa Kongreso. Either way, to outlaw it or to legitimize it. So, Nag-usap-usap yung tatlong tanga, no? Isipin nyo, nag-usap silang tatlo, no? Si Trixie, si Roque, si Duterte. Oh, di ba? Nag-usap silang tatlo. Oh. Si Trixie, si Roque, si Duterte. Oh. Ngayon, paano wala daw nag-legislate? Eh, binaypass mo nga eh. Binaypass mo nga eh. In the first place, dapat wala yung pogo na yan kasi hindi dumaan ng Congress yan. Ganyan ka kadiktador. Ay, hindi. Close up mo si Zoraida. Grabe naman tong mga to. Hindi, nakakat kasi yung video para hindi po tayo ma-copyright. Di ba? Bubo talaga. No? Sabi ni Trixie, di ba, dapat daw gumawa daw sila ng batas yung mga congressman para i-legislate yung pogo. Eh, in the first place, nakapasok yung pogo nang walang legislation. Di ba? Gamit yung EO number 13. Walang yung tono. Tanga-tanga talaga, no? I-continue. you know, sildado ka ng gobyerno, magtrabaho ka naman. Do not just ever be complaining about the mess that we are in. This is not a perfect country. This is not a perfect country. Binaboy mo pa. Tinan ninyo alam ko na sa yellow alert talaga yung Pilipinas eh. Tingnan ko hindi ako sigurado pero tinanapin natin. Yellow alert Philippines. Money laundering. Ay, teka. Money laundering pala. Money laundering Philippines, no? Alert pala. Wala palang yellow. Tingnan natin, AMLAC advice, di ba? Di ba? So ito nga, di ba? Yung tawag nito, yung pagkakilala po sa Pilipinas ngayon,
is hindi po maganda regarding po sa money laundering because of Pogo. Dahil sa Pogo, ito sa mga OFW dyan, kasi ako hindi ko na naabutan to eh. Sa mga OFW dyan, ngayon, kung mapapansin nga ninyo, mahigpit na po magpadala ng pera sa Pilipinas. Ang daming tanong. Sinong naka-experience nun? Press 1 nga, no? Yung pagkakaiba, nung pagpapadala ng pera ng Pilipinas, pagpapadala ng OFW ng pera sa Pilipinas, kung kukumpara natin ngayon, noon. Ngayon po kasi, medyo ang daming inihingi ngayon na requirements at meron din pong limit ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas because of Pogo, because of money laundering. Isipin nyo, di ba, yung pera na gamit sa droga, gamit sa kidnapping ng ibang bansa. Ngayon, papasok sa Pilipinas, lilinisin. Dahil po yan sa Pogo. Kita nyo, di ba, yan, no? Meron tayong mga buhay na patotoo dito. Si Ma'am Ellie Ruth, kailangan pa daw ng payslip. Dati, walang ganyan dati. Tapos si Ma'am Rowena, ganun din. Si Ma'am Rowena, tsaka si Ma'am Hermes Rodriguez Valdez. Di ba? So kung ano mang, meron pa dito si Jocelyn. Kung ano mang mess na nagkaroon tayo dito na sinasabi ni Duterte na we are not a perfect country, kasalanan mo rin yon. Sabi dito, sabi ni Ma'am Joanna. Totoo yan, nakita ko sa OFW pag, di ba, di ba may problema din pala, di ba? Daming question sa kanila. Di ba yan, di ba? Kayo mismo, naka-experience. Di ba? Kayo mismo naka-experience na ang laki ng pagbabago kumpara nyo nung 5 years ago kaysa ngayon sa pagpapadala po ng pera. So, kasi nga po, ang pangit na po ng imahe ng Pilipinas regarding po sa money laundering. So, ito po yung nililinis po ito po yung mga bagay na nililinis po ng ating Presidente Bongbong Marcos na hindi ko talaga makuha na tinatanggi at kinokontra pa ng mga hayop ng mga DDS na yan. Di ba? Ayan eh. Di ba ito? Ang daming ang daming nagpatotoo dito Tama po kayo, Sir Takero. Pag nagpadala po ako ng medyo malaki ay hahanapan ka ng notes. Nagtatala ako, di naman, di ba? Dati hindi naman ganyan. Kasi OFW din ako dati. OFW din po ako dati. Nagtrabaho po ako sa Kuwait, sa Kubar, at saka sa Bahrain, Middle East. So, napapadala ko ng pera, malaki. Kasi nga, may maliit akong business doon eh. Nagbebenta ko ng kung ano-ano pa. So, syempre, yung kinikita ko, sa sweldo ko sa kumpanya, mas malaki pa kasi meron pa akong ibang income. So, kung nagpapadala ko ng malaki nun sa Pilipinas, walang tanong-tanong sa akin. Pero ngayon, nangyayari na ngayon na ang daming tanong, humingi ng payslip ngayon, yung mga remittance center, because of Pogo. So, ngayon, ang yabang ni Digong na, hindi naman tayo perfectong bansa, pero, di ba? Ikagagawan mo nga yan eh. Di ba nililinis po ni PBBM yung Pilipinas, binababoy nyo naman. So tingnan nyo to continue pa natin, sige. So, every now and then, there's always a wrongdoing. Kasi yung sugal naman, wrong talaga yan. It is only legal, but it's still wrong. Kumikita ang gobyerno, it's regulated so that it will not proliferate and makontrol mo that it cannot affect the whole of the community. Bata, at saka you limit it to persons who can, afford it. Like di casino, hindi naman lahat pumapasok dyan eh. Pumapasok naman casino yung mga pera. When you... Pumapasok naman daw po yung... paulit na lang tayo, no? Pumapasok daw po kasi yung pera sa mga gambling na yan. Ang tanong ulit natin, saan napunta yung tax ng Pogo from 2016 hanggang 2021? Di ba ito, meron pa dito, May. Sabi ni May, di ba? 50K lang ang allow na padala sa amin. Di ba? Sige, game, continue. I believe that when you start to complain, look into the larger picture. Huwag masyadong
Ang mahirap kasi yung you go or you are a myopic creature. Yan ang nangyayari dyan. Bumuo po ang Kongreso ng Quad Committee. 4 na Okay, yun. So, yun mga babae, no? So, tapos na tayo doon. So, kayo, no? Diyan sa team replay, no, masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni Digong regarding po sa Pogo. So, palusot niya ito, no? Di ba? Palusot ito eh, palusot. So, yun, no? So, ngayon, ibang topic naman to, no? So, ito naman yung sinasabi ngayon ni Harry Roque.